congratulations. Kanina lang, sabay-sabay kayo nag-release ng mga pasabog ninyo. Siyempre, unang-unang tanong ko muna sa inyo, bakit simula at wakas yung pinakahuli nyo sa trilogy? Kasi po, nung nag-start din kami gumawa po nung trilogy namin, naka-plot na siya, pinlat na siya ni Pablo basically na pagsibol, pagtatag at simula at wakas. And meron po siyang, para mas maganda ikaw mag-explain because... So, kaya po simula at wakas yung title. Kasi nga, sinimulan namin siya sa question mark, which is yung pagsibol. Tapos yung pagtatag, yung exclamation point na parang 3 siya. Hindi nawawala yung dot palagi sa ilalim ng symbol. And yung last is yung dot, yung simula at wakas. Kasi niresemble namin siya sa isang puno. So, ang puno, nagsisimula siya sa seed, tapos lumalaki siya, naging pagsibol, pagtatag, tapos babalik ulit kasi nagiging prutas siya, tapos magiging seed ulit siya. So, basically, kaya siya naging simula at wakas kasi simula at wakas as seed, simula siya as seed, wakas siya as period ng isang album. There's something to look forward to sa Yes, mga po. Ito, pasabog din yung sabay yung pagpapalabas ng music video at ng single ninyo na Dungka at Time. Grabe, let's talk about Dungka. What is Dungka all about? Tungkol saan Dungka? Josh. Kung ayaw mo sa bahay ko, edi doon ka. Hindi. Ganun siya kasi. In a way, kasi syempre, marami, hindi naman po natin na pero marami talaga nagsasabi ng negativities about, syempre, our music or us. And that's valid. We understand them. Pero wag nyo na lang din masyado, wag na lang kayo dito. Wag na nyo lang pakinggan. Doon ka na lang. Parang gano'n lang siya. In a way, to make it short, di ba? Parang, we have our own, kumbaga, standards or meron tayong mga sarili-siling preferences. And kung ayaw mo nito, tumabi ka dyan. Yes. So, this is your subtle way of addressing the bashers. Yes, in a way, and creative way, di ba? Very creative way. O yung go, pinuno. Tsaka po siguro kasi, yung hate ko makalat eh. Once na may nag-start, kumbaga kung tumambay ka dyan, tapos na, yun, nag-bash ka, maraming tao na nakikiusyoso, tapos nakikisulsul din. So, mas maganda siguro na instead of, if you don't like something, just go on, wag mo na, don't go out of your way to bash it. Mas ka na lang, just doon ka na lang, parang gano'n. Kung hindi, kayo rin yung maririndi. Sige. Di ba? Pe-play lang din ang pe-play ng mga, alam mo yun, yung parang, in a way, maganda rin siya pang asar or pang kulit. Pang ano lang, in a way, teasing way lang. Pero, wag naman sana umabot sa, ano. Pero, at least, di ba, yung may kulit naming personality na nangaasar pa rin kami. Nandun pa rin talaga. Yung time naman, tungkol saan yung time? Dun nga po sa line nung song is, one day we'll run out of time. So basically, sinishare lang po namin sa kantang yun yung importance ng oras natin. It is very universal. Lahat makaka-relate kasi isang bagay na pinaka-importante sa lahat is yung oras. Parang yung kantang po yun, ina-explain niya na let's just cherish every moment. Let's make important things first para kasi yun nga, hindi naman permanenteng nandito tayo sa mundo. Hindi lahat ng bagay magagawa natin habang buhay. So hanggat meron tayong oras, gawin natin lahat ng kaya natin gawin. Gawin natin yung magagandang bagay. I-cherish natin yung bawat moment. So basically yun lang po yung talagang mensahe nung time. Ito, kahit sobrang sunod-sunod yung mga pasabog ninyo, gusto kong kumustahin ang preparations ninyo para sa World Tour. Stel, kumusta na ang preparations? Ilang weeks na lang ngayon? For the world tour, medyo, ano ba to, pang personal o as a group? Kasi kung personal, super excited ako. Sobrang excited ako kasi ako po mahilig po talaga ako mag-travel. So parang yung experience na sasakay ng plane and then malayong flight and then pagbaba mo ibang country na. So parang natutuwa ako sa ganun kasi parang somehow ano siya sa akin achievement siya. Parang wow, nakarating na naman ako sa ibang bansa and not only to have a vacation but also to work and to share yung music namin, mag-perform. So parang natutuwa ako sa ganun. Feeling ko may fear pa
pa rin kami, syempre, hindi naman mawawala yon. That's the number one feeling of every artist na magpe-perform. Kasi pag di ka nakinabahan, ibig sabihin, sobrang kampante mo na nun. Parang mas delikado yun na di ka kakabahan. So, kami excited, but mas lalong kinakabahan kami. Kasi nga, unang-una, bagong songs, new EP, and then, hindi namin alam yung expectations ng tao eh. So parang nandun talaga kami just to do lang yung gusto namin gawin, mag-perform. And kung ano na yung mangyari doon, magkaroon man ng magandang promotion, magkaroon ng magandang opportunity. Siyempre, gagrab namin habang nandun kami. Sana magkaroon. But, ayun, we're very excited to meet our fans. And mas dumami pa sana sila. And makagawa kami ng napakaraming promotions para mas makilala pa yung SB19. Speaking of that, okay, reaction nyo lang na you just made history. To be honest, hindi naman po kami aware about kung na ganun yung situation. Pero we just stopped overthinking talang and overcomplicating things kasi yun yung nakikita namin for the group and yun yung nakikita namin na parang hinihiling ng mga tao pa. So, binigay lang din namin and it's a risky move, pero we thought na, syempre, kailangan namin gawin to para masaya din yung mga, alam niyo po yun, yung mga gusto pa talaga makakilala sa SB19 na hindi nakaka-secure lagi ng tickets dahil alam naman natin na pahirapan po talaga kapag meron kami mga ganitong releases na let's say full EP, tas magtutour kami at alam namin na marami pa talaga ang gusto makapanood. So, yun po parang that's more than enough for us na ituloy talaga siya. Ito, very quick, isa-isa sasagot. Ano ang simula at wakas para sa inyo? From Pablo, last kay Ken. Josh. Simula at wakas para sa akin, it's, parang nasagot ko na to. Pero it's a choice Kasi, or kami ang makakapagsabi at mga tao sa paligid natin kung kailan mo sisimula at kailan mawawakasan. For me, it's always a choice kasi laging manganganak ang mga pangarap at laging manganganak ang panibagong simula. Siguro po, for me, yung era namin ng simula at wakas is something that we don't know. Parang we are doing everything as if it's the last. But then, we are also excited and hoping for the new chapter na magbubukas. Oh, that's grabe. For me, simula at wakas is enjoying the beauty of life. Kung mabigo ka man, may wakas yan at meron kang panibagong simula. Kung you're happy right now, may simula yan, may wakas yan, and definitely it could lead to something better. So, yun po siya. Enjoying life as it is. Talagang nandyan lahat ng emosyon. And in order for you to really enjoy life, kailangan hindi mo masyadong isipan yung mga bagay na nangyari and live your life to the fullest. Hirap pa. Siguro para po sa akin, simula at wakas is acceptance. Aminin man natin sa hindi, nadadating din tayo sa dulo at magwawakas ang lahat. Pero ang importante po doon, isipin na lang natin na sa bawat sinimulan natin at sa bawat winakasan natin, meron tayong markang iniwan at magsisilbing batayan yon hindi ng pagkatao natin o mga mabubuting bagay na nagawa natin, kundi batayan siya ng naging someone tayo na naging mabuting halimbawa at naging kapakipakinabang yung buhay namin habang nabubuhay kami bago namin marating ang wakas. Ayun po. If we start to do something, we have to end it by ourselves. Grabe yung mga ng mga kasama ko. Akala mo mga philosopher sa akin naman po, I think this EP would start to, open doors for us. New heights, especially we'll be having our world tour pretty soon. And I really believe that this EP is really, really powerful. And, madami talaga kaming
Wala dito, may inspire ng mga more fans, supporters, and hopefully, yun nga, gaya na sabi ko, makapag-perform kami sa mga biggest stage na talagang gusto namin mapag-performan, and of course, pakita yung ano namin, diba? And to leave a legacy, yun naman yung ano namin yung target namin from the very beginning. And yeah. Ito, last question. Anyone can answer. What is the new era for SB19 after Simula August? Sino ba? Josh. Siguro related to what I said, hindi natatakot or hindi na kami takot mas mag-try at mas mag-risk. Kasi before, there were a lot of uncertainties and parang problems na talaga nakadikit sa amin. Ganun pa rin naman ngayon. Siguro ngayon, it felt a little lighter. Or siguro nandun na kami sa YOLO stage ng buhay namin na gagawin namin lahat, whatever it takes to succeed and to get there. Doesn't matter kung may mga konting wrong decisions, but if we think that it'll work, we know it'll work. Dito sa bahay ko, ayokong magulo. Ang aabutin mo, palo, palo. Pag di ka nagtino, pasang malakato. Kung di mo to gusto, huy, huy, tumabi ka dyan. Tumabi ka dyan. Yan po. Thank you po.